May mga lugar sa Pilipinas na hindi lang kilala dahil sa kanilang ganda, pagkain o turismo. May ilang ding lungsod at probinsya na nakakuha ng mga espesyal na titulo na ipinagmamalaki nila hanggang ngayon. Aminin mo, alam mo ba kung bakit tinatawag na Summer Capital of the Philippines ang Baguio? O kung saan matatagpuan ang Tuna Capital of the Philippines? At higit sa lahat, alam mo ba kung anong capital ang lugar mo? Sabi nga nila, a place becomes memorable not only because of where it is, but because of what it is known for. At sa dami ng natatanging lugar sa Pilipinas, nakakatuwang malaman kung ano ang pinagmamalaki ng bawat isa. Kung ang lugar ninyo ay bibigyan ng sariling titulo, ano kaya yon? Comment mo lang sa baba at baka maisama natin sa susunod na video, kabida. At kung mahilig ka sa mga nakakatuwang kaalaman tungkol sa Pilipinas, mga tourist destinations at mga bagay na dapat ipagmalaki bilang Pilipino, click mo na ang like button, subscribe at pindutin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads. Handa ka na bang libutin ang Pilipinas gamit ang mga pinakasikat nitong titulo? Tara, alamin natin ang Top 20 Capitals of the Philippines. Top 20, Cabanatuan City. Ilang tricycle kaya ang dumadaan sa isang kalsada sa loob ng isang araw? Mahirap bilangin, pero kung may lugar na halos parte na ng buhay ang tricycle, isa na rito ang Cabanatuan City. Kilala ito bilang Tricycle Capital of the Philippines dahil sa napakaraming tricycle na bumibiyahe araw-araw sa lungsod. Para sa marami, hindi lang ito sasakyan, isa itong simbolo ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Habang ang ibang bansa ay may mga sikat na subway at bullet train, tayo naman ay may tricycle na kayang maghatid mula palengke hanggang eskinita. Sabi nga ni Henry Ford, coming together is a beginning. At sa Cabanatuan, parang bawat biyahe ay nagdurugtong ng mga tao at komunidad. Kaya kung mapapadpad ka sa Nueva Ecija, huwag kang magulat kung tricycle ang unang babati sa'yo. Top 19, Bocaue, Bulacan. Alam mo bang may mga paputok na halos kasing laki ng maliit na bahay? Medyo nakakatakot isipin, pero nakakamangha rin. Tinaguri ang Fireworks Capital of the Philippines ang Bocaue dahil sa mahabang kasaysayan nito sa paggawa ng paputok at fireworks. Tuwing bagong taon, dito nanggagaling ang ilan sa mga pinakamakulay na liwanag na nakikita natin sa kalangitan. Naisip mo na ba kung bakit mahilig ang tao sa fireworks? Siguro dahil kahit ilang segundo lang itong tumatagal, nag-iiwan naman ito ng alaala. Top 18, Paite, Laguna. Kung bibigyan ka ng isang pirasong kahoy, ano ang kaya mong gawin dito? Sa bayan ng Paite, Laguna, ang simpleng kahoy ay nagiging obra maestra, kaya naman tinawag itong Wood Carving Capital of the Philippines. Sa loob ng maraming dekada, kinilala ang mga taga-Paite sa kanilang pambihirang talento sa pag-ukit. Mula sa mga santo hanggang sa mga likhang sining, buhay na buhay ang kanilang tradisyon. May kasabihang, every block of stone has a statue inside it. At sa Paite, tila bawat piraso ng kahoy ay may kwentong naghihintay na mabuo. Top 17, Mandaue City. Kilala bilang Furniture Capital of the Philippines ang Mandaue City dahil sa matagal nitong industriya ng paggawa ng world-class furniture. Marami sa kanilang produkto ang naipapadala pa sa iba't ibang bansa. Isipin niyo yon, kabida. May mga mesa at upuan na gawa ng mga Pilipino na ginagamit sa mga tahanan libu-libong kilometro ang layo mula sa Cebu. Sabi nga nila, a house is built by hands, but a home is built by hearts. At minsan, nagsisimula ang tahanan sa isang simpleng upuan ginawa ng magaling na manggagawa. Top 16, Navotas City. Tinaguri ang Fishing Capital of the Philippines ang Navotas dahil isa ito sa pinakamalaking sentro ng pangingisda at fish trading sa bansa. Dito dumadaan ang napakaraming huling isda bago makarating sa mga palengke. Habang natutulog ang karamihan, maraming mangingisda na ang nasa dagat upang matiyak na may sariwang pagkain sa ating mga hapag.
Gaano kaya karaming isda ang kinakain ng mga Pilipino sa loob lamang ng isang araw? May lumang kasabihan na nagsasabing, "Give a man a fish and you feed him for a day." Pero sa Navotas, tila buong komunidad ang binubuhay ng industriya ng pangingisda. Kaya kung pag-uusapan ang yamang dagat, isa ang Navotas sa mga unang lugar na papasok sa isip ng marami. Top 15, San Fernando, Pampanga. Anong pinakamalaking Christmas decoration na nakita mo sa buong buhay mo? Kung mahilig ka sa makukulay na ilaw at higanting parol, malamang mapapahanga ka sa San Fernando, Pampanga. Tinatawag itong Christmas Capital of the Philippines dahil sa sikat nitong Giant Lantern Festival. Taon-taon kumikislap ang mga obra maestra sa lungsod pagdating ng Kapaskuhan. At hindi basta-bastang parol ang makikita rito. Ang ilan ay may libu-libong ilaw. Ang pagdiriwang natin ng Pasko ang naging dahilan upang makilala ang isang buong lungsod sa buong Pilipinas. Top 14, Barotac Nuevo. Alam mo bang may mga bayan na mas sikat sa sports kaysa sa mga gusali o tourist spots? Isa na rito ang Barotac Nuevo sa Iloilo, na kilala bilang Football Capital of the Philippines. Sa loob ng maraming dekada, maraming manlalaro ang nagbigay ng karangalan sa bansa galing sa lugar na ito. Habang ang iba ay nangangarap maging basketball star, maraming kabataan dito ang lumaking may football sa kanilang paanan. Sabi nga ng football legend na si Pelé, "Success is no accident." At kitang-kita yon sa dedikasyon ng mga atleta mula sa bayang ito. Top 13, Dagupan City. Sa Dagupan City, malamang bangus ang isa sa mga paboritong kandidato pagdating sa pagkain. Kilala ang lungsod bilang Bangus Capital of the Philippines dahil sa malawak nitong produksyon ng milkfish. Ang bangus mula rito ay naging simbolo hindi lamang ng industriya, kundi pati ng kultura at kabuhayan ng maraming pamilya. Kaya kung usapang bangus ang pag-uusapan, mahirap talagang hindi banggitin ang Dagupan. Top 12, Davao City. Sa mga nagdaang taon, kinilala ang Davao bilang Chocolate Capital of the Philippines dahil sa mataas na kalidad ng kakao na nagmumula sa kanilang rehiyon. Mula bean hanggang chocolate bar, maraming lokal na produkto ang nagpakita na kayang makipagsabayan ng Pilipinong tsokolate sa pandaigdigang merkado. May nagsasabing ang tsokolate ay hindi lang pagkain, kundi isang uri ng kaligayahan na natutunaw sa bibig. Kaya hindi katakatakang dumarami ang mga bumibisita sa Davao upang matikman ang pinagmamalaki nitong tsokolate. Top 11, General Luna, Siargao. Bakit kaya gustong-gusto ng mga tao ang mga alon? Hindi naman sila pwedeng iuwi. Pero sa General Luna, Siargao, sapat na ang isang magandang alon upang dayuhin ng mga surfer mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kaya naman tinatawag itong Surfing Capital of the Philippines. Dito matatagpuan ang ilan sa mga pinakasikat na surfing spots sa bansa, kabilang ang tanyag na Cloud9 na naging simbolo ng surfing sa Pilipinas. Nakakabilib isipin na ang isang bagay na likha ng hangin at dagat ay kayang magdala ng libu-libong turista taon-taon. Kaya kung pangarap mong sumakay sa alon o simpleng masilayan ang kagandahan ng karagatan, isa ang Siargao sa mga lugar na dapat mong bisitahin. Top 10, Puerto Princesa City. Kung may isang lugar na pwedeng pagsamahin ang gubat, dagat, bundok at ilog sa iisang larawan, ano kaya ang magiging itsura nito? Para sa marami, isa sa pinakamalapit na sagot ay ang Puerto Princesa. Kilala ito bilang Eco-Tourism Capital of the Philippines dahil sa pambihirang pagsisikap nitong mapanatili ang kalikasan habang pinapaunlad ang turismo. Dito matatagpuan ang mga likas na yaman na kinagigiliwan ng mga lokal at dayuhang turista. Mula sa mga kuweba hanggang sa mga bakawan, tila may paalala ang kalikasan sa bawat sulok. May nagsasabing hindi nating minana ang mundo mula sa ating mga ninuno. Hinihiram lamang natin ito sa mga susunod na henerasyon.
Top 9. Marikina City. Naisip mo na ba kung ilang hakbang ang nalalakad ng isang tao sa buong buhay niya? Kung bibilangin man yun, malamang may bahagi roon na nakasuot ng sapatos na gawa sa Marikina. Tinaguri ang shoe capital of the Philippines ang lungsod dahil sa matagal nitong kasaysayan sa paggawa ng dekalidad na sapatos. Sa loob ng maraming dekada, naging sentro ito ng craftsmanship at industriyang pinagmamalaki ng mga Pilipino. Kaya nga sabi nila, a journey of 1,000 miles begins with a single step. Kaya hindi kumpleto ang usapan tungkol sa industriya ng sapatos kung hindi mababanggit ang Marikina. Top 8. Pampanga. Kung ang mga pagkain ay may sariling Olympics, aling lalawigan kaya ang madalas mag-uuwi ng gintong medalya? Marami ang magsasabing Pampanga. Tinatawag itong culinary capital of the Philippines dahil sa mayaman nitong tradisyon sa pagluluto at pagmamahal sa pagkain. Mula sa mga lutong bahay hanggang sa mga espesyal na putahe, naging bahagi na ng pagkakakilanlan ng mga Kapampangan ang kanilang husay sa kusina. Pero teka muna, bakit kaya ang amoy ng nilulutong pagkain ay mas nakakatakam kapag hindi pa handa? Siguro dahil ang anticipation ay isa ring sangkap ng masarap na pagkain. Agree ba kaya mga kabida? Top 7. General Santos City. Alam mo bang may mga isdang mas mabigat pa kaysa sa isang motorsiklo? Isa sa mga pinakatanyag na halimbawa nito ay ang tuna. At pagdating sa tuna, agad na pumapasok sa isip ng marami ang General Santos City. Kaya naman tinawag itong Tuna Capital of the Philippines. Dahil sa masiglang industriya ng pangingisda at pagproseso ng tuna, naging mahalagang bahagi ito ng ekonomiya ng lungsod sa loob ng maraming taon. Sabi nga nila, fishing is a passion that can never be fully explained. Kaya kung may isang lungsod na tunay na konektado sa dagat, isa na rito ang General Santos. Top 6. La Trinidad, Benguet. Kung kulay asul ang mga strawberry, kakainin mo pa rin kaya sila? Nag-i-imagine kayo, no? Medyo kakaibang tanong. Pero ang hindi kakaiba ay ang reputasyon ng La Trinidad bilang strawberry capital of the Philippines. Dahil sa malamig nitong klima at matabang lupa, naging tahanan nito ng mga strawberry farms na dinadayo ng libo-libong turista taon-taon. May kakaibang saya sa pagpitas ng sariling prutas, para kang bumabalik sa simpleng bahagi ng buhay na madalas nating nakakalimutan. At minsan, ang pinakamagandang alaala ay hindi nabibili sa tindahan. Pinipitas mo mismo sa bukid. Top 5. Guimaras. Kung bibigyan ka ng isang buong araw para kumain ng mangga ng walang limitasyon, sa tingin mo, kaya mo ba? Sa Guimaras, baka matukso kang subukan. Kilala ito bilang Mango Capital of the Philippines dahil sa mga manggang kilala sa tamis, kalidad at kakaibang lasa na hinahanap maging sa ibang bansa. Dahil sa klima at uri ng lupa sa isla, naging tahanan nito ng ilan sa pinakamatamis na mangga sa Pilipinas. Kaya naman hindi nakakapagtakang isa ito sa mga pangunahing pinagmamalaki ng lalawigan. Good things come in small packages. At sa kaso ng Guimaras, minsan kulay dilaw pa. Kung mahilig ka sa mangga, baka matagpuan mo rito ang isa sa pinakamasarap na matitikman mo sa buong buhay mo. Top 4. Davao City. Sandali lang. Hindi ba nasabi na natin ang Davao kanina? Tama ka. Pero ganun talaga kapag napakaraming pinagmamalaki ng isang lungsod. Bukod sa pagiging chocolate capital, kilala rin ang Davao bilang durian capital of the Philippines. Para sa iba, ang durian ay hari ng mga prutas. Para naman sa iba, isa itong prutas na kailangan muna nilang pag-isipan ng mabuti bago tikman. Sa kabila ng matapang nitong amoy, dinarayo pa rin ito ng mga turista at fruit lovers mula sa iba't ibang lugar. At sa Davao, naging bahagi na ito ng kultura at pagkakakilanlan ng lungsod. Nakakatuwang isipin na may prutas na kayang hatiin ng opinyon ng buong mundo sa unang amoy pa lang. Kaya mo bang kumain ng durian? O sa susunod na lang? Top 3. Baguio City. Bakit kaya mas masarap matulog kapag malamig ang panahon?
Hindi man natin alam ang eksaktong sagot, alam natin kung saan madalas tumakbo ang mga Pilipino kapag gusto nilang takasan ang init. At yon ay ang Baguio City. Tinaguriang Summer Capital of the Philippines ang lungsod dahil sa malamig nitong klima at mataas na lokasyon sa kabundukan ng Benguet. Sa loob ng maraming dekada, naging paborito itong destinasyon ng mga turista lalo na tuwing tag-init. May kakaibang pakiramdam kapag nakikita mo ang hamog sa umaga, umiinom ng mainit na kape at nakasuot ng jacket sa bansang kilala sa mainit na panahon. Sabi nga nila, looking at beauty in the world is the first step of purifying the mind. Top 2. Cainta, Rizal. Ano ang amoy na pinaka-naaalala mo kapag Pasko? Para sa maraming Pilipino, isa sa mga sagot ay ang amoy ng bagong lutong bibingka. At pagdating sa bibingka, kilala ang Cainta bilang Bibingka Capital of the Philippines. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ng kanilang identity ang paggawa ng masasarap na bibingka na madalas binibili bilang pasalubong at handa sa iba't ibang okasyon. Ang simpleng kombinasyon ng galapong, itlog at iba pang sangkap ay naging simbolo ng isang buong bayan. Minsan, ang pinakamahalagang tradisyon ay hindi nakasulat sa libro. Naipapasa lamang sila mula sa isang henerasyon papunta sa susunod. Top 1. Angono, Rizal. Kung bibigyan ka ng paintbrush ngayon, ano ang una mong iguguhit? Sarili mo? Pamilya mo? O baka naman, yung crush mo? Sa Angono, baka marami kang makuhang inspirasyon. Kilala ito bilang Art Capital of the Philippines dahil sa mayamang kultura nito sa sining at sa dami ng mga artistang nagbigay karangalan sa bansa. Kaya naman halos bawat sulok ng bayan ay may bakas ng pagkamalikhain. Dito isinilang at nanirahan ang ilan sa mga pinakamahuhusay na alagad ng sining sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lahat ng kayamanan ay ginto o pera. Minsan, ito ay isang ideya, isang awit, isang larawan, o isang obra maestrang nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Sabi nga ni Pablo Picasso, "Art washes away from the soul, the dust of everyday life." Kaya sa ating listahan, ang titulo ng Top 1 ay mapupunta sa Angono, ang kinikilalang Art Capital of the Philippines. At ayan na nga, ang Top 20 Capitals of the Philippines. Mula sa mga prutas at pagkain hanggang sa sining, turismo at mga industriyang nagbigay ng identity sa mga lungsod at lalawigan. Ikaw, kabida, kasama ba sa listahan ng lugar ninyo? At kung hindi, ano ang kilalang titulo o capital ng inyong bayan, lungsod o probinsya? I-comment mo na sa ibaba dahil baka maisama natin yan sa part 2 ng ating series. At kung nag-enjoy ka sa video na ito at may bago kang natutunan tungkol sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga uploads. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!